What's up sa inyo mga ballers? What's up sa inyo mga kapito? Sa mapagpalang araw uli sa inyong lahat. At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog, ano? Siyempre, welcome ulit sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Sa video ito mga ballers, mga kapito, ay pag-uusapan natin ang tinatawag na unsportsmanlike foul. Okay, pag-uusapan natin yung mga criterias niya. Sa-summarize lang natin, hindi na natin pahahabain. Sasabihin ko lang sa inyo at ibibigay ko lang sa inyo ang tinatawag na buod o summarize ang tinatawag na unsportsmanlike foul, which is pag-usapan natin, of course, pag sinabi natin unsportsmanlike foul, ay ang apat na criteria na nakapaloob sa article number 37, which is ang unsportsmanlike foul. Okay, pero bago tayo dumako sa topic natin, sa main topic natin, gusto ko munang ipabatid sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers natin yan, mga solid subscribers, solid followers ni Uncle B na nasa Pilipinas na si Uncle B. Isang palakpakan naman dyan. Sa Pilipinas na ako. 1 week na po ako rito. At nai-involve na rin ako sa mga pagre-referees dito. Ano? May pinupuntahan na rin akong mga lugar. Punta na ako ng Tayuman, Manila. Kaya shoutout dyan sa Manila Goal Referees. Okay? Dyan sa Tayuman. Nakikita naman yung sa ano nila, sa Facebook page nila, no, na mayroon ako ng picture na kasama na nila. And then, pumunta na rin ako sa Valenzuela City. Diyan sa may Ugong, Valenzuela City ni Paliga ni Romel Rafael. No, unfortunately kasi may mga sitwasyon na kasi open court siya, umuulan, kaya nagkakaroon ng problema sa paliga ni Romel Rafael. Pero anyway, may mga susunod pa naman ng mga laro at maayos na yan. Okay mga kabalers, mga kapito, so i-welcome nyo ako dito sa Pilipinas. Okay, at saka yung mga gustong magkaroon ng tinatawag na free training and seminars, ayusin natin yan. Pasensya na kayo, hindi ako nagpo-post sa Facebook page natin dahil nagde-develop pa yung katawan ko, no? I mean, nag-a-adjust pa yung katawan ko sa oras dito sa Pilipinas, ano? Kasi sa Cayman, baliktad ang oras. O umaga rito, gabi doon. So, nag-a-adjust yung katawan ko. So far, ngayon okay na. Kaya, nag-vlog tayo ulit. After 3 weeks na wala tayong vlog dito sa ating YouTube channel. Okay? So, yun. Pag-usapan na natin ang tinatawag na unsportsmanlike foul, article number 37 sa ilalim ng OBR at ng OBRI. So, yung dalawang libro na yan, ng tinatawag na FIBA Rules and Regulations, makikita ang article number 37, which is unsportsmanlike foul. Pag sinabi natin unsportsmanlike foul, kunin natin ang detalye mula sa word niya na unsportsmanlike. Ibig sabihin, ang pakahulugan ng unsportsmanlike foul ay hindi pagpapakita ng sportsmanship. Okay? O yung tinatawag nating fair play. Kapag hindi ka nagpakita ng sportsmanship, ang sportsmanship sa paglalaro ng basketball, o tinatawag na fair play, tatawagan ka ng referee, ang tinatawag na sportsmanlike foul. Lagi natin tatandaan mga kapito, mga kaballers, na ang sportsmanlike foul ay isang uri ng contact foul. Okay? Sabihin, may contact at tatawag ang referee ng unsportsmanlike foul. Okay, pwedeng makumit yan ng dalawang player at the same time, unsportsmanlike foul na tinatawag ng referee na double foul. Okay? At ang unsportsmanlike foul ay may penalty yan, okay, kung sa ground nangyari na 2 free throws with no lineup plus ball possession. Pero may mga sitwasyon na ang UF o unsportsmanlike foul ay mayroong penalty charge na 3 free throw with no lineup plus ball possession or 1 free throw with no lineup plus ball possession just in case na ang player ay nasa AOS na, yung tinatawag na act of shooting. Okay? Iliwanagin natin ng konti yung ganyang scenario, yung ganyang sitwasyon. During attempt ng tinatawag na offensive player sa 3-point area, okay? Or doon sa tinatawag na sa loob ng 3-point area, pag sinabi natin AOS, act of shooting, okay? Kung pumasok ang 3-point at nagawaran ng defensive player ang tinatawag na unsportsmanlike foul, of course, kapag pumasok ang attempt niyan, counted na yung 3-point and then 1 free throw
with no lineup plus ball possession since na-counted na. Kapag hindi pumasok ang tinatawag na AOS sa 3-point area na naka-attempt na ang tinatawag na offensive player, so magkakaroon ng 3 free throws ang offensive player with no lineup plus ball possession. Okay? So yung mga sitwasyon na yan, medyo naiiba. Pero generally, ang tinatawag na unsportsmanlike foul, kapag sa ground nangyari, kasi mostly ang unsportsmanlike foul ay nangyayari sa ground, ang penalty charge niyan ay 2 free throws plus ball possession. Okay? So, klaro tayo dyan. Maliwanag ang ating pagpapaliwanag regarding sa tinatawag na penalty charge ng unsportsmanlike foul. Of course, kapag AOS sa loob ng 3-point area, pag pumasok, 1 free throw na lang plus ball possession. Diba? Kapag nandun ka sa loob ng tinatawag na 3-point area. Okay. Ngayon naman, kung hindi pumasok, of course, nasa AOS yan, unsportsmanlike foul, so disregarded na yung AOS as long as na hindi pumasok at ano yan, tinatawag na 2 free throws with no lineup plus ball possession. Okay mga kaballers, mga kapito, okay, so regarding naman sa paglabas ng bola, kung saan ilalabas ang bola during tinatawag natin unsportsmanlike foul, kung saan nangyari yung infraction sa pinakamalapit na area, doon ilalabas ang bola. Okay? At of course, sa front court yan nangyari. So magkakaroon ng 14-second shot clock ang tinatawag offensive team. So yun, maliwanag ang topic natin regarding sa penalty charge. Okay? Yung tinapik natin yan. Pag-usapan natin yung 4 na criteria ng tinatawag na unsportsmanlike foul. Ibabaan na lang natin o yung babawan na lang natin ang pag-uusap natin regarding sa 4 na criteria na yan para mas maliwanag. Okay? Kasi kapag binasa natin sobrang haba ng unsportsmanlike foul sa ilalim ng OBR at ng OBRI. So, babawan lang natin ang ating usapan at kwentuhan pagdating sa tinatawag na 4 na criteria ng unsportsmanlike foul. Ang unang criteria ng unsportsmanlike foul sa Ingles na nakasulat or nakasummary, okay, kung isa-summarize natin ang tinatawag na criteria number 1, sinasabi dyan na no legitimate attempt to play with the ball. Okay? Ibig sabihin, ang player kumuha ng foul, hindi bola ang habol niya. Ang intention niya ay saktan yung tinatawag na opponent niya. So, hindi bola ang habol niya, ibig sabihin na unsportsmanlike foul yan. Tatawag ang referee sa iyo ng unsportsmanlike foul, which is criteria number 1. Kaya mga kaballers, mga kapito, pagdating naman sa criteria number 2, sinasabi, sa summarize na pagpapaliwanag sa Ingles, ito ay ang excessive hard contact. Okay? Pag nagbigay ka ng tinatawag na hard contact, excessive, kahit bola pa ang habol mo o hindi bola ang habol mo, tatawagan ka ng referee ng tinatawag na unsportsmanlike foul sa ilalim ng criteria number 2. Okay mga kaballers, at ang criteria number 3 naman ay ang tinatawag na unnecessary contact during transition. Okay, ano ba yung tinatawag nating unnecessary contact na yan during transition? Okay, sinasabi dyan na kapag tumatakbo na ang opensang team during transition at wala ka sa tinatawag na legal guarding position, okay, wala, nasa likod ka, either nasa gilid ka, at pag once na nakontakan mo yan ang unnecessary contact during transition, pwede kang tawagan ng referee ng tinatawag na unsportsmanlike foul under criteria number 3. Ay mga kaballers, mga kapito, at ang huling criteria, ang tinatawag na criteria number 4, sa summarize na pagpapaliwanag sa Ingles, yan ang last player during pass break. Okay? Kapag naka-pass break na, yung tinatawag na open path situation, di mo na po pwedeng galawin ang tinatawag na offensive player at bigyan siya ng foul dahil papasok ka sa tinatawag na criteria number 4 at tatawagan ka ng referee ng sportsmanlike foul. Ngayon, yung criteria number 4 na yan, mga kaballers, mga kapito, lagi natin tatandaan na walang player sa pagitan ng ring at ng offensive player. Okay? Walang player doon at kinontak mo siya during fast break. Okay? So, yun yung mababaw na pagpapaliwanag lang. Hindi na natin kailangan magkwento ng kung ano-ano regarding sa tinatawag na knowledge o pagpapaliwanag sa unsportsmanlike foul. Yan ang 4 na criteria. O maliwanag naman yan, di ba? So, madali lang yan i-apply sa loob ng basketball court. O madali lang yan makita ng mga referees sa loob ng basketball court. Pero lagi kong sinasabi sa inyo mga kaballers, pinag-aaralan lang natin ang mga rules and regulation ng unsportsmanlike foul. Pero napakabihira nito mangyari sa laro.
Okay, siguro mga nasa 2% o hanggang 5% lang yan. Kung talagang naglalaro ng maayos sa mga players at sumusunod sa referee, walang mangyayaring unsportsmanlike foul. Pero pinag-aaralan natin yan kasi rules and regulations at kung just in case na mangyari yan sa loob ng basketball court, yan po ang rules na sinusunod ng mga referees. So walang dahilan para magalit kayo sa mga referees dahil nag-implement lang sila ng rules and regulations sa loob ng basketball court. Okay? Wala silang emosyon na dinadala kapag nagre-referee dahil hindi naman kayo kilala ng mga yan, wala kayong pinapanigan ng mga referees ay tumatawag lang yan, nag-implement lang yan ng rules and regulations na nakasulat sa tinatawag na FIBA rules and regulations sa OBR at saka OBRI, which is yung tinatawag na official basketball rules at saka yung official basketball rules interpretation. Ngayon, advice ko sa inyo mga ka-ballers, mga kapito, kung gusto nyo pang malaman ang mga example, mga scenarios regarding sa tinatawag na unsportsmanlike foul, pumunta po kayo doon sa tinatawag na FIBA rules and regulations ng OBRI. Ang makikita nyo roon ay specifically na pinapaliwanag talaga. May mga examples, may mga interpretations, at may mga scenarios doon. Mas maliliwanagan kayo roon kung ano-ano yung mga unsportsmanlike foul na pwedeng makuha o makumit ng tinatawag na player. Ano? So, yan mga ballers, mga kapito. Pasensya na kayo, medyo mabilis ang ating pagsasalita dahil syempre, hindi natin pwedeng pahabain ang ating vlog. Pero, naiintindihan nyo naman, di ba? Kung may mga katanungan kayo at hindi nyo pa naiintindihan ang ating discussion ngayon, bukas po ang comment section dyan sa baba. Mag-comment lang po kayo. At sinasagot ko naman yan. Okay, sinasagot ko naman yan pag nadaanan ko yan. Nagkaroon ako ng panahon para magbasa ng mga comment. Sinasagot ko po lahat ng mga katanungan dyan. So, mag-comment kayo dyan sa baba regarding sa topic natin. Okay mga kaballers, mga kapito, so maliwanag ang ating topic na sportsmanlike foul na sinamarize lang natin. Pinag-usapan lang natin ng mababaw para mas maintindihan natin. Okay, kasi kung pag-aralan natin yung English na yan at mag-i-English tayo rito, marami hindi makakaintindi. Okay mga kaballers, mga kapito, at yan ang ating vlog sa ngayon. At sana nakatulong sa ating mga solid followers, mga solid subscribers ng channel na to. Okay, mga kaballers, mga kapito. At syempre, shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin, sa lahat ng mga referees, mga bagong referees, nagre-refresh ng mga rules and regulations, sa lahat ng member ng SBP, BAP, NARICOM, BARICOM, anong pa mga grupo ng referee, shoutout po sa inyo. At syempre, sa lahat ng mga players, kailangan malaman ng lahat ng mga players sa mga rules and regulations na to para aware kayo na hindi nyo gawin sa loob ng basketball court dahil minsan o madalas na nangyayari kapag nakakumit kayo ng unsportsmanlike foul sa loob ng basketball court, malalagay ang team mo sa alanganin na sitwasyon. Bakit? Can you imagine? 4 points position, di ba? Unsportsmanlike foul, 2 free throws plus ball possession. Kapag nakuha ng offensive team o tinatawag ng opponent nyo, ang 4 points yun, masakit sa isang team yun, lalo na nasa crucial game. So, kailangan malaman nyo ang rules and regulations ng tinatawag na sportsmanlike foul. Okay mga kaballers, ang mapagpalang araw sa inyong lahat uli. At dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.